kini sa gubot pasalukot diha sa atong Senado karon nga maingon nato ambot unsay drama unsay tinuod nga istorya. Attorney Ray, maayong buntag si Bombo Edna ni Attorney Ray. Bombo Edna. Okay. Attorney Ray, sa imuhang panglantaw, tung nahitabo nga under attack daw ang Senado, pero dahil daghag bala magikan sa ilaha, unya kanang daghan ang mga opinion nga nagkanayon nga medyo drama-drama lang kung mas nisamot pa attorney kay nakaikya si Senador he left the Senate daw. Nakagawa si Senador De La Rosa sa custody sa Senado, Attorney Ray. Well, daghag imong tan-awon lang closely Bombo Edna kanang pure nga propaganda, no, kung depende kung asa ka nakatindog nga position ug unsa jud ang kanang dapat nga sitwasyon based sa atong pamalaod. No, kay ang atong pamalaod mangud Bombo Edna blurred siya ba, no? Nahatagan og kanang mga doubts tungod lagi sa kanang mga political positioning. So, unang hitabo karon, no, pagkatapos kanang panahon sa very kanang uncertain, no, nag-create kaning doubts sa atong sistemang panggobyerno, but overall at kung kita mo analyze, mura ni siya niguwas nga mga political dynamics. Kaning reflection sa atong sosyedad, no, sa atong komunidad nga polarized kayo. No, miskin sa imong storyahon, na-joy ka ng giningon nga political color, Bombo Edna. No, sa pagkatas ng mga grupo, mo-advance sa ilang mga political interest, more than, no, sa atong kanang giningon nga unsang dapat nga interpretasyon. So, mo nang dagan karon, no, muguwas nga delikado tungod kay mauli lagi sa kaning pag-assert, no, sa position nga muguwas nga di na kanang peaceful. Okay. So na breakdown po, no, Bombo Edna sa atong law and order. Okay. Attorney Ray, pwede ta magtagalog, Attorney Ray. Attorney Ray, ano sa iyong palagay, kasi nasa Senate custody daw. Nasa Senate custody talaga sa Senado si Senador Bato. Ngayon umalis, he left kasama daw si Senador Robin Padilla. May batas ba na pwede ba kasuhan ang Senado regarding nito, Attorney Ray, kay sa kanilang kusudiya, bigla lang umalis, Attorney Ray? Well, personally ako magtingin yan na Bombo Edna, no. Ang siguro nag-create ng debate dahil sa yung term natin na yung nomenclature, no, yung categorization. Yung iba sabi custody, no, ang iba naman is protection lang. Pero siguro kung sabihin mo na custody o protection, bago lang sa stream natin, comment exclamation point natin ulit, sana mag-profit ulit, balatuan tayo. Ay hindi pala, bubunot na pala ako ng bubunot na pala ulit ako, 1,000 pa mga eyeball. Okay, bubunot na ako, wait lang, pagkatapos na ito guys, bubunot pa ako ng 1,000 ulit. Pagkatapos na ito par, putik. Within sa premises lang ng Senado, yung context. No, kasi kung sabihin mong custody, hindi ka pwedeng lumabas, no? Hindi ka pwedeng umalis without sa consent ng party na nagko-custody sa'yo. So in case ni Senator Bato de la Rosa, kung ang Senado yung may custody sa kanya, hindi siya pwedeng bastang umalis without permission ng Senado. Pero parang sinasabi din nila yung categorization na is just protection while Senate is in session. No? Kasi as far as yung practice natin sa bansa natin, no, we're claiming to be a democracy, ang Senate is a separate branch of government. Isipin na separate branch of government within its premises, kahit na paano, irespeto mo yung proseso nila. Hindi ka pwedeng basta-basta papasok yan, no? For example, isa kang sabihin mong NBI ka ba or even armed forces na hindi ka dadaan sa protocol ng Senado. No? Hindi ibig sabihin na violator yung Senado ng batas. Ang sinasabi lang natin is especially yung Senate nag-express ng opinion na as to the issue. Iba kasi yung sitwasyon na Bombo Edna na yung Senado mismo nagtago ng isang kriminal, no? For example, patay tao
pumunta dyan sa Senate premises, iba yun sa situation na yung Senado nag-express ng opinion as to sa legality ng proseso. Kasi ang sabi ng Senado kasi, as far as yung majority position ng Senado, Bombo Edna, irespeto nila yung proseso, no? For example, executive enforcement, kung yung korte natin may sinabi na, may order na. Lalo na sa case na to, Bombo Edna, si Senator Bato, inakyat niya yung may petition siya pending sa Supreme Court. Iba yun sa normal situation na sabihin mong plain na criminal. Dahil ang lumabas dito, yung Senado may opinion na as to sa position. No? Pagkatapos, understandably, yung person na to, isang senador. Hindi naman siya ordinary na, for example, criminal. Isa siyang senador, pagkatapos involved yung yung processes ng Senado. Okay. So nauwi diyan Bombo Edna, no? Nauwi diyan yung differences, no? Kanya-kanyang mga opinion depending kung anong political view yung gusto mong i-advance. Okay. Attorney, may tanong din ang iba. Pwede ba ma-consider fugitive ngayon si Senador De La Rosa dahil nga may warrant siya from ICC, Attorney? Well, dalawang points of view, no? From the point of view ng yung sabi mong purist na yung ICC warrant, no, na nagtatago siya, pwede mo siyang masabi na fugitive siya. But from the standpoint ng isang advocate din na nagsasabi na supreme yung Philippine domestic laws, na ibig sabihin yung mga batas natin, yung proseso natin masunod, at saka yung proseso ng ICC. In fact, kung basahin mo naman sa Article 59, no, ng Rome Statute, Bombo Edna, nakalagay naman doon yung proseso eh. Ano yung proseso doon nakalagay na hindi sinunod ng gobyerno? Yung proseso na dadaan sa husgado. Supposedly, wala namang conflict doon eh. Kung tingnan mo naman, yung international law natin saka yung domestic law, supposedly they work side by side. But yung iba sinasabi nila magkaiba yun. Ako naman, ang take ko naman, sa practice naman ng international law, hindi naman ma-implement yung international law without cooperation, no, na isang domestic na bansa, isang bansa. So ibig sabihin yung dalawang batas na to, they work side by side. In short, sinasabi lang natin dito, even sa international law, may requirement, Bombo Edna, na idaan mo sa husgado. Hindi mo pwedeng ikidnapin yung isang Pilipino dalhin doon sa The Hague. Tapos sabihin mo namang later na, ang korte natin hindi na makapag-decide dahil yung akusado nasa The Hague na. So yun yung ina-avoid dito ni Senator Bato de la Rosa. No, na may isahan siya on that point na once na dalhin siya sa The Hague, limited yung remedies niya, no, sa korte. Kasi yung korte natin, ang jurisdiction sa Pilipinas lang. Okay. Yun yung pagkakaiba niyan. Okay. Attorney, may pangutana po, attorney, nga. Halimbawa, kining gikaingon nga, dili na to daw applied ang gikaingon nga iagi sa local court, kay lagi daw, dili naman ta members sa ICC ni atras sa Rome Statute. So pwede na daw dakpon kining ang gobyerno makig-alayon ka may Interpol notice ba daw para dakpon na kining si Senador Bato, Attorney Ray? Well, mali na siya nga interpretasyon, no? Klaro na nga mali ang interpretasyon, Bombo Edna. Tungod kay kaning mga insidente nga nahitabo, no? Allegedly kaning gibuhat ni Senator Bato de la Rosa nahitabo during that time nga miyembro pa nga atong nasod. Mamani argumento sa, in fact na-uphold ni Bombo Edna sa pre-trial chamber. Diba katong jurisdictional issue na gi-raise ni President Duterte. Niingon ang ICC nga nahitabo man ni sa panahon nga miyembro pa mo. In short, kung nahitabo kani mga gibuhat ni Senator Bato, no, kay kuan man ni siya, assistant man din ni siya, no, co-perpetrator ni President Duterte. Kung nahitabo ni sa panahon sa katong miyembro pa ta, therefore, no, Bombo Edna, masundan natong logic, therefore, ang rules sa ICC ang masunod. Kung sa mga rules sa ICC,
kinahanglan nimo kaning judicial intervention. Hindi mo pwedeng i-bypass kanong requirements sa section 59. No, nga selective imong reading ba? For example, di naman mo miyembro, dapat kuha na, dire-diretso na. Sayop na nga interpretasyon, tungod kay ang correct na interpretasyon din na Bumbued na, no? Ako, moingon ko siguro 100% nga interpretasyon ana kay mao man ang ruling sa ICC. Dili na ako na ruling ruling na sa ICC nga giingon nga kung miyembro pa mo sa ICC, ang rules sa ICC ang masunod. So kung i-apply nato na Bumbued na sa sitwasyon ni kaning current situation karon, dapat ang masunod ang rules sa ICC. Kung sa mga rules sa ICC ang nakabutang dikto, imo nang dalhon, no? Dikto sa kanang korte. Unsa man ang buhaton sa lokal nga korte nato sa atong nasod. Una, tan-awon kung kinsa tong mga arresting officers. Kaduha, identity sa akusado, no? Katulo, no, kung na-violate nga mga rights sa akusado, di na tanawon sa atong korte kung may basihan ba o dili katong kaso sa ICC. Ang jurisdiction lang sa atong local court, pato akong na-mention, no, tanawon lang yun kung wala yung na-violate. Pagkatapos kung pwede bagong maka-avail, no, Bumbued na og kaning remedyos sa atong balaod. So sayop na siyang interpretasyon, no, Bumbued na pag legal expert nga ni ingon ana, no? Sayang na legal expert kung was na nakabasa Bumbued na sa bagong ruling sa ICC nga niingon dito Bumbued na kung miyembro kung nahitabo ng mga insidente nga miyembro pa mo, therefore ang rules sa ICC ang masunod. In short, Bumbued na dili pwedeng kanang diretso nga pick up nimo, no, tas dalhon sa The Hague. Mo nang apprehension din na ni Senator Bato Bumbued na tungod kay ang style manggod karon imong i-set aside kaning ICC kung favorable sa imuha. Ang style mo na Bumbued na dakpon daw siya, dalhon siya diretso sa The Hague. Unless karon Bumbued na gisangat naman niya na sa Korte Suprema, ang atong Korte Suprema ihanay maayo ang pamaagi. No, kaya Korte Suprema mao man ang final arbiter, no, sa mga position sa mga so-called nga mga legal experts, morning muhan ay sa pamaagi sa pag-aresto sa usa ka Pilipino. No, alam na sa usa ka Pilipino nga gialigar nga ni violate, no, kaning violation sa mga international law, no, kaning human rights. Okay. Attorney, sa pag-ikyas ba ni Senador o paghawa ni Senador De La Rosa diha nga murag sayon lang even nga maingon nato daghan kayo mga gwardiya diha. Dili ba na makaapekto sa kaso ni Pangulong Duterte dito sa Dahig kay mag-ingon naman taga-ICC, oy, grabe ang ilahang kapit, kusog pa man ang ilang impluwensya diha sa gobyerno sa Pilipinas, Attorney Ray. That's precisely gina-question ang pamaagi, ang proseso sa atong nasod, no? Di man nato maingon ning murag criticism, no, sa ICC, but ang direct criticism ni sa pamaagi sa usa ka nasod, atong nasod nga Pilipinas nga mo nang perception sa usa ka senador, no, tungod kay na politika naman ning kuan ni atong ICC. So yung pagtanaw nga ang iyang remedyo di siya mo submit, no, sa jurisdiction sa ICC until, no, ay klaro na to Bumbued na, no, mo maning pronouncement po sa Senate President until such time nga atong husgado ang atong korte mo rule, no, sa pamaagi sa pag-aresto, no, sa usa ka Pilipino. So, lastly, Attorney, pwede ba makaingon nato nga Attorney nga kining istorya sa nahitabo mas nalamang ang politikang i-compare nato, Attorney, sa legalidad sa tong balaod? Yes, 90%, no, Bumbued na, no, politika ni kayo. Ang balaod ani 10% lang o basi mas gamay pa. No, so ang dagan ani political dynamics lang, no, sa atong nasod. Ang dagan sa atong hustisya dapat muagi nagpamalaod.
no, dili opinion sa usa ka politiko, opinion sa atong korte. No, kay usa man ni kapamaagi Bumboed na nga mas strengthen ang atong mga korte. Part man ni sa atong demokrasya nga ang final arbiter, no, sa mga legal issues dili mga abogado. Kay kami advocates naman mi ani Bumboed na, no, mo interpret mi, but ang final nga moingon na kanang imong interpretasyon sakto dili ang atong Korte Suprema. No, mo man ang oath sa mga abogado pag kung ni oath ka as lawyer, ang imong point ay imong opinion o lang naka-opinion, kung mo decide ang atong korte, human ang desisyon. Human ang final decision sa usa ka legal nga issue. Okay. Attorney Ray, daghang salamat Attorney Ray sa oras sa gihatag mo sa among address sa Bombo Radio Jansan. God bless imo Attorney Ray. Anytime, no? Bumbayad na. Okay. Mao kadto si Attorney Ray Cartojano, so 90% politika. Only 10% legality. Di ba? Maudyo da ang dagan sa tanan baga kabumbo.